bibreed ng angelfish at ipa-gender sa iyo ito. Pero pwede mo rin naman ma-gender sila. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm JC and you're back at the JC Catalan Vlogs. And ngayong araw na to guys, ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-breed ng angelfish. Actually, hindi ako magtuturo kasi hindi ko naman alam kung paano gawin. So, ang gagawin natin ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga tips na binigay sa akin ng aking mga kakilalang kilala na sa pag-breed ng angelfish and sa tulong na rin ng ating mga ni-research tungkol sa pag-breed ng angelfish, no? So, unang-una sa lahat ay kung bago ka lang sa channel na to, ay click the subscribe button and the notification bell upang lagi kang updated sa latest uploaded video ko and sa latest free giveaways natin. So sa next free giveaways natin guys, within this week, no, ang na-announce ko na to sa previous video natin, ang ating free giveaways ay Super Black HMPK Beta, pair po ang ating pinimigay, 1 pair lang po. No, abang-abangan nyo kung kailan natin i-live draw ang ating free giveaways, no? So, all you have to do upang makasali sa free giveaways na to ay comment on this video and sa mga susunod ko pang ma-upload na video. So, ngayon, simulan natin kung paano nga ba mag-breed ng angelfish. Una sa lahat ay dapat meron ka ng pair ng angelfish. No, kung hindi mo pa alam kung pair nga ba yung angelfish mo, kindly watch the previous video, how to gender your angelfish, no? Kapag meron ka ng na-gender, meron ka ng pares, so, diretso ka na sa video ito. Next is kung saan mo sila ilalagay. No? Kung meron ka ng pair ng angelfish, kung na-gender mo ng angelfish mo, and if wala ka palang angelfish, bibili ka pa lang, dun ka bumili sa mga kilalang nagbe-breed ng angelfish. Kung meron ka ng pair ng angelfish, dapat mo silang i-separate ng kanilang lalagyan upang doon sila mag-breed. No? Kasi pag merong ibang isda sa kanilang breeding tank or breeding area, is possible kakainin ng ibang isda ang kanilang itlog o di kaya sila mismo kakain ng kanilang sariling itlog. Kasi sa sobrang stress na dulot ng ibang fish na nasa isang tank lang kasama ng mga angelfish mo na breeder. So, first is yung pair ng angelfish mo. Next is maghahanap ka ng breeding tank nila. Itong aquarium ito is sobrang liit lang para sa ating angelfish. No? Ginawa ko lang to para sa example video natin dito. Pero pag meron kayong ref tub, mas mainam, styro box, kasi may mga kakilala ko na ang kailangang ginawang breeding tank is ref tub o di kaya styro box. May iba rin na gumagamit ng aquarium, pero suggest nila as a beginner, wag tayo gumamit daw ng aquarium. Kasi ang angelfish is sobrang nitong sensitive, lalo na pag lagi silang na-disturb o di kaya nadadaanan ng kita ng tao, lagi mo silang sinisilip. Na madali silang ma-stress and super sensitive nila. So once ma-stress sila, feeling nila is threat ang mga sumisilip sa kanila habang nagbe-breeding, possibly hindi sila mag-breed or kakainin nila ang kanilang sariling itlog. So ayan, discuss natin na mamaya. So, as a beginner, tulad ko, beginner pa tayo sa pag-breed ng angelfish, wag muna tayo gumamit ng aquarium. Pwede tayo gumamit ng aquarium as long as yung aquarium mo is ilagay mo sa private area wherein hindi siya masyadong madisturbo ng ibang tao, di kaya ng ibang isda. Okay? So, as a beginner, wag muna tayong gumamit ito. Pwede tayong gumamit ng styro box, o di kaya ref tub. So, next, if meron ka ng pair breeding tank, next you consider is the water talaga. Consider nyo talaga ang water quality. Stock water lang ang gamitin natin, or if wala kayong stock water, wala kayong paglalagyan ng stock water, lagyan na lang ng dechlorinated ang inyong tubig, no, na galing sa gripo. So, ayan. And next is, dalasan nyo ang papakain sa inyong breeder na angelfish ng live foods para sa productive ng kanilang eggs. Madaling mabibreed ang angelfish lalo na pag lagi silang kumakain ng mga live foods high in protein. Wag lang palagi or nasobraan yung kanilang pagkain kasi maybe ma-overfeed sila. So, kung meron ka ng pair, meron ka ng breeding tank, breeding area, next is yung water quality. As a beginner, kasi hindi natin alam ang temperature ng ating lugar na pinaglalagyan ng ating angelfish, no? Mas maiging gumamit ng heater at aerator, no? Para sa oxygen and sa water temperature ng ating mga breed na angelfish, no? Pero pag wala kayo nun kasi out of budget tayo, pwede rin wala as long as katamtaman lang yung lamig at init ng inyong tubig at kung saan mo ito nilagay, no? And sa aerator naman, wala kayong budget para sa aerator, hindi kaya wala kayong kuryente. Pwede lang kayo gumamit ng live
water plants, no, para sa oxygen ng ating mga isda. So ngayon, meron na tayong pair, meron tayong breeding tank, meron, water quality and live foods, and ang aerator, kung wala tayong aerator at heater, consider natin ang lugar na nilalagyan nila, and ang live water plants. Huwag yung fake na water plants. Huwag lang yung sobrang dami, konti lang. And fifthly guys, is ang kanilang spawning area or spawning object, no? Kasi ang ating mga angelfish ay hindi basta-basta nangingitlog kahit saan, kaya kailangan natin ng spawning area nila or spawning object. So, ang sinuggest nila sa akin is maglagay ng tiles. So, wag yung isang piraso talaga ng tiles. Mga tira-tirang tiles lang kagaya nito. Mas mainam pag light colors ang inyong tiles na tira-tira. Wag lang yung dark colors kasi hindi natin makikita yung mga itlog. So, it's either lagyan nyo dyan, napakulob, di kaya patihaya. So, it's up to them kung saan silang itlog, sa may patihaya ba or sa pataob na tiles. Hindi sila dyan sa spot area. Either dyan or sa ilalim. Pero mostly sa patihaya na part na na tiles. So, kailangan mo ng pair ng breeder, ng angelfish. Second is yung breeding area nila or breeding tank ba nila. Third is yung water quality and live foods para sa pag-develop ng kanilang eggs. Fourth is yung aerator or di kaya heater. And kung wala kayong budget sa aerator and heater, pwede lang kayo wag gumamit nun. Pero sa beginner, highly suggested talaga nila na gumamit tayo ng heater o di kaya aerator. Pero kung wala, pwede lang kayo hindi gumamit ito as long as hindi pa laging nag-change ang temperature ng inyong tubig or di kaya wag silang expose sa masyadong mainit and wag silang expose sa masyadong malamig sa katamtamang na area. So, fifth ay ang spawning area nila, spawning object. Gumamit kayo ng tiles o di kaya pag wala kayong tiles, gumamit lang kayo ng driftwood. Pero mas suggested nila na tiles para makita agad pa may eggs na ang breeder natin ng angelfish. So, meron tayo ng 5. So, lastly, dapat ay hindi sila ma-disturb during their breeding time. 3 to 5 days, sabi nila, pag ready to breed na talaga ang angelfish. Pero, as a beginner talaga, usually nag-fail ito. Pero don't worry, try and try lang palagi till hindi nila kakainin ang kanilang eggs. So, mostly, on your first and second trial, kakainin talaga ng mga breeder ang kanilang eggs. O di kaya hindi ito ma-fertilize. So, usually cause niyan is palagi silang na-stress or na-disturb. So, kailangan mo talaga, kung meron kang ref tub or di kaya styrobox, takpan mo lang sila para hindi sila palagi na-expose sa tao. O di kaya kung aquarium, huwag nyo silang ilagay kung saan parati silang nakikita or exposure ng tao. Pwede sa kwarto nyo lang. So, kung first timer pa ng breeder nyo ng angelfish mag-breed, usually nag-fail talaga sila. Hindi na fertilize yung egg o di kaya kakainin nila ang kanilang sariling itlog. Pero pag bumili kayo ng proven breeders na galing sa mga breeder ng angelfish na nakabili kayo sa kanila ng pair, so it's up to you na lang paano mo sila alagaan. So yun lang ang suggest nila paano nga ba mag-breed ng angelfish. First is dapat meron kayong pair. Second is dapat meron kayong breeding cage o breeding tank. Huwag yung masyadong maliit, huwag naman yung masyadong malaki. No, yung katamtaman lang kasi pumipili din sila ng lugar. So, if hindi siya nag-breed sa maliit na breeding tank mo or breeding area, lipat mo sila sa medyo malaki-laki, and hindi pa rin, lipat mo sila sa iba, till mag-success na ang pag-breeding mo ng angelfish. So, third is water quality and light foods para sa kanilang mga eggs, development of kanilang eggs. Fourth is yung kanilang aerator, di kaya compressor. Kung wala kayong compressor, di kaya heater, pwede lang live plants, di kaya sa eksaktong lugar mo lang sila ilalagay. Fifth is yung spawning area nila, tiles, di kaya driftwood. Sixth is dapat di sila na-disturb o di kaya i-stress para hindi nila kainin ang kanilang sariling itlog. So, yun lang po mga suggest nila. So, first trial mo talaga is usually nagpe-fail, kakainin nila o di kaya hindi nagpe-fertilize kasi ang babae ang nangingitlog and after that ang lalaki ang nagpe-fertilize ng eggs.
So, usually angelfish is madali lang talaga once nakuha mo nila ang kanilang technique and ang kanilang mga style. Kasi mapili ang angelfish pagdating sa kanilang mga breeding tank, hindi kaya paglagay ng tiles, no? So, once nakuha mo na yon, madali lang naman mag-breed ang angelfish. Sa simula lang talaga tayo mahirapan. And ang kaso naman sa pagpapalaki ng fry, don't worry kasi ang mga angelfish ay maalaga sa kanilang anak. But first timer, pag nakasuccess na kayo ng egg, first time, tapos nag-fail, kinain nila. The second time, nag-fail pa rin. Pagka third time guys, pag meron ng itlog and na-fertilize na ito ng male and medyo nababawasan, kunin mo na yon. Kunin mo yung spawning area nila na meron ng itlog and ilagay mo sa ibang tank, then lagyan mo ng aerator or water plants. Surely mag-hatch lang yun once na-fertilize na yun, no? So, may dalawang klase ng pagpapalaki sa kanilang fry. First is yung sila lang talaga ang aalaga ng kanilang fry, but if kakainin nila palagi, meron naman tayong option which is i-separate yung mga fry, no? Mabubuhay lang naman yun kahit wala ang mga breeders. Pero mas maganda ang tubo pag merong breeders na nag-aalaga sa kanila. So yun na po ang mga suggest nila kung paano nga ba mag-breed ng angelfish, no? So sa mga first timer pa lang dyan katulad ko, huwag kayong mag-alala. Try and try lang tayo until mag-success ang pag-breed natin ng angelfish. So thank you guys for watching. Hope you learned and liked something about this video about sa pag-breed ng angelfish. And next up is gapi na naman ang ating topic guys. I-introduce ko sa inyo ang ating free giveaways. Baka hindi kayo maniwala na legit ang ating free giveaways. So introduce ko sa inyo ang ating prize and sa mga previous na nanalo sa ating mga free giveaways, no? So salamat sa panonood and sana may natutunan kayo and see you guys next vlog.